Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mara's POV. Katabi ko ngayon si kuya dito sa kama ko. Nakayakap ako sa kanya at sa tingin ko tulog na siya. Malaya akong pinagmamasdan ang gwapo niyang mukha. Siguro nga baliw na ako. Nasisiraan na ako ng bait dahil hinayaan ko ang sarili kong mahulog ako sa kanya ng tuluyan. Noon, pilit kong pinapaniwalang sarili ko na magkapatid kami, na mali na magkagusto ko sa kanya. Nagtagumpay naman ako pero ngayon, bumalik na naman ang damdamin kong matagal ko ng pilit kinakalimutan. And this time natalo ako. Natalo ako dahil mahal ko na siya. At ito ako ngayon nakahiga sa braso niya at yakap ko siya. Natatakot akong magtanong sa kanya kung ano ba kami, kung sila pa ba ng girlfriend niya. Takot ako na maging babae niya pero choice ko to kaya't wala akong dapat sisihin. Ang gwapo mo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Kahit pa alam kong masasaktan ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sana dumating din ang araw na piliin mo ko. Gusto kong isatinig pero hindi ko magawa. Pinunasan ko ang butil ng luhang bumagsak mula sa mga mata ko. Tahimik na lang akong nakatitig sa kanya ngayon hanggang sa bumigat na ang talukap ng mga mata ko. Kinabukasan nagising ako sa amoy ng masarap na almusal. Bumangon ako at nakita ko na nagluluto si kuya. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya. Niyakap ko siya mula sa likuran. Good morning, baby. Malambing na bati ko sa kanya. Good morning, baby. Malambing na sabi niya sa akin. Humarap siya, tinalikan niya ang labi ko. Mabilis naman akong tumugon sa halik niya hanggang sa maging agresibo na kaming pareho. Pinuhat niya ako at pinaupo sa may kitchen counter. Baby, we need to stop now. Sabi niya sa akin. Yeah, we need to stop. Baka masunog ang Shit! Mabilis siyang lumapit sa niluluto niya at pinatay niya ang lutuan. Napangiti na lang ako habang nakatingin ako sa kanya. Lumingon siya sa akin. Ang seryoso ng gwapo niyang mukha. Paano ko ba pipigilan ang sarili ko? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam pero bakit nga ba natin pipigilan? Kung pwede naman natin gawin. Di ko alam bakit ko ba nasabi mga gantong salita. Di ko nakilala ang sarili ko. Parang ako pa nagsasabi sa kanya na sige na, gawin na namin. Alam namin parehong sinasabi ko ang tinutukoy ko. Kumain na tayo? Sabi niya sa akin. Masarap ba yan? Pabirong tanong ko sa kanya. Kasing sarap ng nagluto. Sagot niya sa akin na may kasamang kindat. Masarap na yung kakain. Pabiro din na sabi ko pa sa kanya. Patikim nga. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ako sa labi. Masarap na. Nakangiting sabi niya sa akin. Napanguso na lamang ako sa sinabi niya. Uupo na sana ako sa upuan pero hinila niya akong bigla. Sa kandungan niya ako bumagsak. Share na lang tayo, sabi niya sa akin. Okay, baby. Malambing na sabi ko pa sa kanya. Sinusubuan niya ako. Na-miss ko talaga ang lutong bahay. Lalo na kapag luto niya. Habang kumakain kami, nararamdaman kong matigas na inuupuan ko ngayon. Nagkukunwari lang ako na hindi ko pansin. Patay mali siya lang ako, tumayo na ako. Busog na ako, kuya, gusto ko ng maligo. Sabi ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa banyo. Pagkasara ko ng pinto, napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko kaya naman panay ang buga ko ng hangin hanggang sa maging okay na ako. Hinubad ko ang suot kong pantulog. Binuksan ko ang shower at tumapat na ako dito. Nagulat pa ako dahil biglang may yumakap sa akin. You are so ready for me, baby. Basang-basa ka na, sabi niya sa akin. Napaungol ako sa ginawa niya. Baby? Bulong niya. I want you so bad, but I know this is not the right time. But can I eat you? Tanong niya sa akin. Humarap ako sa kanya. Just do whatever you want. I'm all yours, sabi ko sa kanya. Thank you, baby. Did I satisfy you? Tanong ko sa kanya. Yes, baby, I'm very satisfied. Sagot niya sa akin. Hinilikan ko siya sa labi. Masaya ako dahil kahit papano na ibigay ko ang nais niya. Pinaligaya ko siya at alam kong mas magiging masaya siya sa ibibigay ko sa kanya soon. Naligo kaming dalawa at sakto lang na nakabihis kami nang biglang dumating sila mommy. Dahil kung nagtagal pa kami sa banyo, baka nahuli na kaming dalawa. Cairo, nandito ka pala. Di ka man lang nagsabi sa amin. Sabi ni mommy kay kuya. Sorry, mom. It's okay, anak.
Sasabay ka ba sa amin pabalik sa Pilipinas? I'll stay here po muna dito, Mom. Mas mabuting samahan mo na lang muna dito ang kapatid mo. Sad naman ni Mommy. Baka may trabaho ka sa Pinas, Kuya. Sabi ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko gusto ko siyang kasama dito. Ilang days lang ako dito, uuwi rin ako. Parang ayaw mo yatang nandito ako eh. Pabirong sabi niya sa akin. Siyempre gusto ko, sabi ko kay Kuya. Nagtawanan naman sila, Mommy. Alam naman nila kung gaano kami ka-close na dalawa ni Kuya. Di na ako pumasok ng trabaho ko dahil ihahatid namin sila sa airport at mamayang gabi may party pang magaganap. Nahiya naman ako na hindi ako pupunta. Anak, tumawag ka sa amin lagi, please, kahit once a week lang. Malambing na sabi sa akin ni Mommy. I'm sorry, Mom. Promise tatawag na po ako lagi. Sabi ko sa kanya. Okay, basta tumawag ka ha. Magtatampo talaga ako kapag kinalimutan mo ako. Sabi niya sa akin, I promise, Mom, this time, tatawag na ako lagi. I love you, Mom. Malambing na saad ko sa mommy ko. How about me? Tanong sa akin ni Daddy. I love you also, Daddy. Malambing ding sabi ko at tinalikan ko siya sa pisngi. Cairo, bantayin mo tong kapatid mo. Baka mamaya bigla na lang mag-asawa kapag nakahanap ng afam. Pabirong sabi ni Mommy kay Kuya. Okay, Mom. Babantayin ko talaga siya at di ako papayag na kung sino lang magiging asawa niya. Ayoko po sa afam, Mommy. Mas gusto kong Pinoy basta gwapo at mabait. Like Kuya, ate? Tanong sa akin ng kapatid ko. Oo, like Kuya. Sagot ko sa kanya. Ako rin, gusto ko rin magka-boyfriend katulad ni Kuya. Super bait at caring tapos super pogi pa. Di ko alam pero bigla ako nakaramdam ng inis sa kapatid ko na parang nagsiselos ako dahil gusto ko ako lang. Na ako lang at akin lang si Kuya. Umiti na lang ako sa kapatid ko para di halata na naiinis ako. Naaramdaman ko rin ang kamay ni Kuya sa likod ko. Nang may hatid na namin sila sa airport, tumaan muna kami ni Kuya sa grocery store para bumili ng mga stocks. Lalo na ngayon kasama ko siya, sigurado ko, palagi na naman siyang magluluto. Baby, mamayang gabi may party akong pupuntahan. Sabi ko sa kanya. Okay, ihahatid kita. Sabi niya sa akin. Okay, ikaw ang bahala. You can also come with me if you want. Sabi ko sa kanya. No, nakakaya naman kung sasama pa ako sa'yo. Mag-enjoy ka ron. Saad niya sa akin. Okay, promise, behave lang ako doon. Sabi niya sa akin. Baby, tawag niya sa akin. Yes, baby. Can you move out? Let's find a new house. Why? Tanong ko sa kanya. Gusto kong tumira dito na kasama ka. Gusto kong bumili ng kotse. Sagot niya sa akin. Gagawin mo ba yon para sa akin? Yeah, gusto ko nakasama kita lagi. Sagot niya. Okay, let's find a new house. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really? Opo, basta kasama kita. Sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako at kagad ko namang tinugon. Saglit lang naman dahil nandito kami sa grocery at baka may makakita pa sa aming dalawa. Hinalikan niya ako sa noo. Pinagpatuloy na naming dalawa ang pamamili. Dito na din kami sa labas kumain. He rented a car para may magamit kami ngayon. Sa Filipino restaurant kumakain dahil iba talaga kapag lutong Pinoy. Masaya naming pinagsaluhan ng pagkain at habang kumakain kami may napansin ako. Di ko inaasahan na makikita kong manliligaw ko at di siya nag-iisa dahil may kasama siyang babae. Sweet sila dahil magkahawak kamay pa. Nagkatinginan kaming dalawa ni Kuya. Tumayo ako at lumapit ako sa kanila. Tumayo ako sa harapan nila. Di nila ako napansin dahil nagtutukaan na sila na parang wala na silang pakialam sa mga tao sa paligid. Tumikim ako para mapansin niya ako. Mara? Parang di makapaniwalang tanong niya sa akin. Hi, busy ka pala talaga? Who are you? Tanong sa akin ng babae. Ikaw, sino ka? I'm his girlfriend. Maarteng sagot niya sa akin. Mara, let me explain. Alam ko kabado siya. No need to explain, Norman. Sa totoo lang, di kita nagustuhan. Kaya nga pinapatigil na kita sa paniligaw mo sa akin. Makulit ka lang talaga. Mahalin mo ang girlfriend mo. Wala ka nang mahahanap na katulad niya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mara, please, let's talk. Kung gusto mo na buo pa ang mukha mo, umupo ka lang dyan. Ang lakas ng loob mong lokohin ng kapatid ko. Pagbabanta sa kanya ni Kuya. Gusto ko lang naman siyang makausap. Wala na tayong pag-uusapan pa. Saad ko kay Norman at hinila ko na si Kuya. Tinawag pa niya ako pero di ko na pinansin at sinasabihan ko si Kuya na hayaan na niya.
Hanggang ngayon, di pa rin ako sanay na tawagin siyang Cairo dahil masanay ako na kuya ang tawag ko sa kanya. Binibida mo pa sa akin, babaero naman pala. Sabi sa akin ni kuya. Di ko naman siya gusto. Sabi ko sa kanya. Hindi gusto ha? Ginawa ko lang yon para naman di ako magmukhang kawawa. Sabi ko sa kanya. Bakit ka naman magiging kawawa? Dahil single pa rin ako. Baka nga kapag 30 pa ako makapag-asawa. Hindi ka na mag-aasawa. Sabi niya sa akin. At bakit naman hindi? Dahil ako na ang kasama mo habang buhay. Sabi niya sa akin. Manahimik ka nga dyan, baka may makarinig sa'yo. Saway ko sa kanya dahil kinikilig ako sa sinabi niya. Itong puso ko sobrang bilis na naman ang pintig niya. Ano naman ngayon? Bahala ka nga dyan. Saad ko sa kanya at tumakbo na ako papunta sa may kotse. Pagpasok namin dalawa, hinalikan niya ako sa labi. Pagkatapos umuwi na kami sa bahay at maghapon na kaming magkayakap. Nanood kami ng movies pero ako lang pala dahil tulog na tong katabi ko. Kaya naman nag-decide na akong matulog na rin. Alas 7 ng gabi nagising ako at wala na sa tabi ko si kuya. Kaya naman lumabas na ako para maligo at maghanda sa pupuntahan kong party. Habang nagbibihis ako at si kuya pa mismo ang nagtali ng damit ko sa likod. Napangiti ako habang nakatingin sa salamin dahil ang seryoso ng mukha niya. Naging maayos din ang lahat. Hinatid niya ako sa bar kung saan kami magsa-celebrate. Call me kapag uuwi ka na, sabi niya sa akin. Opo, ingat ka sa pag-uwi. Malambing na sabi ko sa kanya. You too, huwag masyadong uminom ng alak. Opo, bye. Nakangiting sabi ko sa kanya. Inalikan ko siya sa labi bago ko pumasok sa loob ng bar. Lumingon muna ako sa kanya at kumaway siya sa akin. Nakita ko mga kasama ko at nagsimula na ang party. Marami nag-a-attempt na landian ako pero hindi ako nagbigay ng motibo na gusto ko. Kaya naman uminom na lamang ako ng alak. Tumabi sa akin isa kong kasamang model at may binigay siyang drinks. Ininom ko naman to pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Kaya mabilis kong kinuha ang phone ko para tawagan si kuya. Shit! May nakahalo yata sa alak na yon. Mara, are you okay? Tanong sa akin isa pang lalaki na model. I'm fine, don't mind me, sabi ko sa kanya. Come with me, sabi niya sa akin. No, I'll stay here, sagot ko sa kanya. But you're not okay. I'm okay, so leave me alone. Pagtatabay ko sa kanya pero nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinawakan. Don't touch me, sabi ko sa kanya pero di niya ako pinapansin hanggang sa nagulat na lamang ako dahil bumulagta na siya sa sahig. Baby, nahihilo na sambit ko. Dahil sa sobrang hilo, hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyayari. Parang wala na akong naririnig dahil yung atensyon ko na kay Cairo na. Sobrang init ng pakiramdam ko. Nagising ako at napahawak akong bigla sa ulo ko. Masakit at kahit katawan ko, masakit din lalo ng pribadong parte ng katawan ko. Kumunot ang noo ko dahil nasa isang malambot na kama ako. Walang kahit anong saplot sa katawan, pero hindi itong silid ko. Biglang kumalabog ng malakas ang dibdib ko. Bigla ako nakaramdam ng takot, lalo na wala akong maalala sa nangyari kagabi. Ang huling naalala ko ay meron akong ininom na alak na bigay sa akin isang model. Bumangon ako pero napahiga rin ako ulit dahil ang sakit ng katawan ko lalo na sa private part ko. Nag-unahang pumatak ang mga luha ko dahil naisuko ko ang pinakaiingatan ko sa ibang lalaki na para sana kay Cairo, para sana sa lalaking mahal ko. Napahagulhol ako dahil hindi ko na kayang pigilan pa ang emosyon ko. Natatakot ako at di ko alam anong dapat kong gawin. Hindi ko rin alam kung nasan ba ako. Pinilit kong bumangon at nang makaupo na ako ay, Kuya! Umiiyak na sambit ko. What happened, baby? Mabilis kong inangat ang ulo ko para tumingin sa taong pumasok sa may pintuan. Mabilis siyang yumakap sa akin. Niyakap niya ako. Why are you crying? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Tell me the truth. May nangyari ba sa akin kagabi? Ano nangyari sa akin? Sinong gumalaw sa akin? Umiiyak na tanong ko sa kanya. I'm sorry, baby. I'm really sorry. Hindi ba ikaw ang... Ako ang umangkin sa'yo. Sorry because I claimed you last night. I don't have a choice, sabi niya sa akin. Lahat ng takot sa puso ko ay bigla na lang naglaho. Nakahinga ako na maluwag nang malaman ko na siya dahil hindi ko kayang tanggapin kung sakaling ibang lalaki ang kumuha sa puri ko. I'm sorry, baby. Hindi ko na siya hinayaan pa na magsalita. I claimed his lips.
Hinalikan ko siya para patigilan sa pagsasalita. Alam ko na hindi niya sinasadya. Naiintindihan ko kung bakit niya yan ginawa. You don't have to say sorry. I understand. Alam ko kung bakit mo yun ginawa. Sabi ko sa kanya. I took advantage of your situation. Don't say that. But, hindi ka ba masaya? Nahihirapan ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. No, I am the luckiest and happiest man. Dahil alam kong akin ka na. Alam ko na mali itong ginagawa natin. I want you to know that this is not about lust. Anong meron tayo? Tanong ko sa kanya habang nakatingin diretso sa mga mata niya. Simula ngayon kalimutan mo na magkapatid tayo. Simula nung araw na hinalikan kita, hindi na tayo magkapatid. Huwag mo na rin akong tatawagin kuya. Saad niya sa akin. Di naman talaga kita tinuturing na kapatid ko. Saad ko rin sa kanya. Ngumiti siya sa akin at mabilis niya akong hinalikan sa labi. Naghalikan kaming dalawa hanggang sa nakadagan na siya sa akin. Naging mapusok kami sa isa't isa. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you too. Nakangiting sagot niya at muli niya akong hinalikan sa labi. We need to stop now. Alam ko na masakit pa. Sabi niya sa akin. Yeah, I feel sore. Sagot ko sa kanya. Are you hungry? Yeah, gutom na ako pero nasan ako? Nasan tayo? Tanong ko sa kanya. Sa bahay natin. Sa bago nating bahay. Sagot niya sa akin. May bahay na tayo? Yeah, this is our new house, baby. And I want you to trust me. Pangako. Aayusin ko ang lahat. Saad niya sa akin. Kayo pa rin ba ng girlfriend mo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Yeah, promise, aayusin ko to. Mahal mo ba siya? Lakas loob na tanong ko sa kanya. No, I realized that I was just attracted to her at di ko pala talaga siya mahal dahil ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko? Sagot niya sa akin. Promise me na aayusin mo ang relasyon ninyo. I promise, just give me some time and I want you to trust me. May tiwala ako sa iyo at naniniwala ako sa iyo. Mahal kita at handa ako maghintay na maayos mo sa inyong dalawa. Masaya akong kasama kita, na nasa tabi kita. Sabi ko sa kanya. Thank you, baby. Marambing na saan niya at hinalikan ako sa noo. I know that this sounds selfish pero mahal ko siya at alam kong malaki na ang kasalanan ko pero handa ako. Handa ako maging makasalanan sa piling niya. Hindi ko na kayang bitiwan si Cairo, lalo na ngayong binigay ko ng lahat sa kanya. Ramdam ko at naniniwala ko sa kanya na ako lang ang mahal niya. Kilala ko siya at alam kong tutuparin niya mga sinabi niya. Kumain kaming dalawa ng breakfast. Habang kumakain kami, masaya kami nagkukwentuhan. At nang matapos kami, inihanda na niya ang bathtub. Maingat niya akong ibinaba sa maligamgam na tubig. Ang ginhawa sa pakiramdam. Hindi mo ba ako sasabayan? Tanong ko sa kanya. I'd love to, pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Inaalala lang kita. Kapag sumabay ako sa'yo, mas mahihirapan ka sa akin. I want you to relax, baby. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa sinabi niya. I understand him. Alam ko na iniisip niya ako. Lumabas siya at ako nilang mag-isang naiwan dito sa loob ng bathroom. Habang nakalublob ako dito, di ko maiwasan na mainis sa sarili ko. Bakit kasi hindi ko maalala? Gusto kong maalala ang lahat. Ang lahat ng pinagsaluhan namin kagabi. Gusto ko ba alala ang lahat-lahat? Nais kong malaman kung paano niya ako inangkin. I want to remember it. Kasi naman sakit lang ng katawan ang nararamdaman ko ngayon at walang iba. Baby, are you done? We need to go to the hospital. Kailangan mo magpatingin? Saglit na lang po, sagot ko sa kanya. Okay baby, call me if you're done. Napangiti na lang ako at dahan-dahang umahon sa bathtub para magbanlaw. Binuksan ko ang shower at tinayaang dumaloy sa katawan ko ang tubig. Malamig ang tubig pero bigla na lang uminit ang pakiramdam ko. May mga sumusulpot na naalala sa nangyari kagabi. Hindi buo pero may ilan sa mga to ang nagbigay ng kakaibang init sa katawan ko. I started to touch myself. Napahawak ako sa dibdib ko and I gently squeezed my boobies. Nakapikit ako at di ko napigilan ang mumunting ungol ko. Napapikit na rin ako hanggang sa naisip kong tawagin si Cairo. Mabilis naman siyang pumasok dito sa banyo. Are you Di ko na siya hiniyaang tapusin ang sasabihin niya. Hinalikan ko siya at mabilis din naman na itong tinugon. I know that you're still sore. I'm sorry baby but I cannot stop myself right now. I want you. I really want you now. Sabi niya sa akin sabay buhat at sinandal ako sa pader. Me too. I want to make love with you right here right now. Sabi ko sa kanya and I started teasing him. You want to feel it again? Yeah, sagot ko sa kanya.
Me too. Di mo alam kung gaano ako nagtitimping angkinin ka ulit? Nagkatinginan kaming dalawa, ngumiti, at unti-unting naglapat ulit ang mga labi namin. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal niya sa akin at nais ko rin tong gawin para sa kanya. Are you sure you want to do this? Tanong niya sa akin. Masyado kang concerned sa akin, ginawa na natin to kagabi. Natatawang sabi ko sa kanya. I know that you're still sore, baka kasi masaktan pa kitang lalo. Ano bang tingin mo sa akin? Sabi mo sa akin mahal mo ko, pero bakit parang kapatid pa rin ang tingin mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Mahal kita at di katulad ng ibang babae. You are so precious to me. Kung pwede lang di kita masaktan, ginawa ko na. Sorry baby, I'm sorry. Dahil kailangan pa na ganito tayo. Pangako ko sa iyong aayusin ko to, bigyan mo lang ako ng time. Sabi niya sa akin. Alam ko ang nasa isipan niya. Alam ko na nahihirapan siya. Alam ko hindi namin to inaasahan pero wala eh. Di namin kayang pigilan ang sarili namin. Kung pwede lang matagal na sana namin ginawa pero hindi. Dahil kahit ako bago to sa akin. Ito ang tadhana naming dalawa at kailangan ko lang na umasa na magkakaroon kami ng happy ending. Di man to magiging madali, ang mahalaga ko anuman magiging wakas naming dalawa. Kaya kong gawin at tanggapin ang lahat, maliban na lamang kung magiging isang kabit ako. Yun ang isang bagay na di ko kayang gawin. Kaya ko pang tanggapin at magtiis sa sitwasyon naming dalawa dahil na hindi pa rin siya sa kasal. Alam ko na lalabas akong sumira sa relasyon nila pero hindi ko kayang pigilan ang puso ko. Thank you for loving me. Kaya kong maghintay na maayos mong lahat. Sa ngayon, ikaw at akong mahalaga para sa akin. Iset aside mo na lamang lahat ng worries mo kasi okay lang ako. Mahal kita. Sabi ko sa kanya, tinaplos ko ang mukha niya. Okay lang ba kung pagagalingin muna natin bago natin ulit gawin? Hindi ko talaga kaya ngayon, baby. Tanong niya sa akin. Okay, if that's what you want. Sagot ko sa kanya. Thank you, baby. Sabi niya at saka hinalikan ako sa labi. Tumayo siya at nagpaalam na may gagawin lang. Naiwan ako dito mag-isa sa silid namin. Naintindihan ko siya pero nanghihinayang din talaga ako. Kasi naman nagiinit na ako kanina eh. Gustong gusto ko na siyang maramdaman. Pero na bang magagawa ko dahil masyadong mabait tong secret boyfriend ko. Ayaw niya lang na mahirapan ako. Pumikit na lang ako dahil bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa hindi ko namalay nakatulog na pala ako. Nagising ako mag-isa pa rin dito sa kama namin. Tumingin ako sa side table at may iniwan siyang note para sa akin. Kukunin ko lang iba mong gamit sa apartment. Uuwi rin ako agad, baby. Cairo. Napangiti naman ako at bumangon na. Kahit medyo masakit pa ang katawan ko, kaya ko nang kumilos. Excited din akong makitang buong bahay namin. Paglabas ko ay agad malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ko. Ang ganda, sobrang ganda. Malawak at malinis ang buong paligid. Gumastos talaga siya para dito. Naglakad ako para hanapin ang kusina. I'm really amazed. Di talaga ako makapaniwala na magsasama kami sa bahay na to. Sa isang magandang bahay. I opened the fridge. Naghanap ako ng pwede kong lutuin. Gusto ko bumawi sa kanya. Di man ako sobrang galing, ang mahalagay ang pagmamahal at effort na binibigay ko para ipagluto siya. Kanina pa ako nakatulala dito dahil bigla sumakit ang ulo ko sa kakaisip ng pwede kong iluto. Sa huli, steak na lang talaga dahil yun ang pinakamadaling iluto sa lahat. Panay tingin ako sa orasan dahil inaabangan ko ang pagdating niya. Nakatapos na ako pero wala pa siya. Bumalik ako sa room namin at nagpa siya ako na maligo. Nagbabad ako sa bathtub na ilang minuto bago ko umahon. Pumili ako na isusuot ko at pinili ko ang isang gold na 90s. Tiniyo ko ang buhok ko at tinali ko ito ng messy bun. Sakto labas ko sa room namin, siya ring pagdating niya. Hi baby! Nakangiti ko siyang sinalubong. Hi baby, you smell so good. Sabi niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. Nalasahan kong alak sa labi niya. Nakainom ka? Konti lang baby. Nakangiting sagot niya sa akin. Mag-dinner na tayo, sabi ko sa kanya. Okay, shower lang ako. Saad niya at muling hinalikan ng noo ko. Okay po, hihintayin kita sa hapag? Sabi ko sa kanya. Pumasok siya sa room namin, ako naman pumasok na sa dining area, inayos ko na ang mesa. I reheat the food para paglabas niya mainit pa. Di naman siya nagtagal sa room namin. Bago siya umupo, hinalikan niya ulit ako sa noo. Sobrang sweet na talagang lalaki, kaya kahit sinong babae gugustuhin siya.
Sigurado ako na mas magiging masaya ang mga susunod na araw naming dalawa. Thank you for this dinner, baby. Thank you also kasi super ganda ng bahay natin. Di ko maiwasang itanong sa sarili ko na baka panaginip lang lahat ng to kasi hanggang ngayon, di ako makapaniwalang magsasama na tayo dito. Nakakalungkot lang dahil hindi natin masasabi sa parents natin pero okay lang. Alam ko naman maintindihan nila tayo. I love this house, baby. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya para parating na okay lang ako, na wala siyang dapat ipag-alala. Kain na tayo, nakangiting sabi ko sa kanya. Nagsimula na kaming kumain. Nakakaramdam ako ng ilang sa paraan ng tingin niya sa akin. Lasing pa rin ba siya kahit naligo na siya? Kasi naman para akong inaakit ng tingin niya. Konti na lang tatayo na ako dito para halikan siya pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. You look hot, baby. Biglang sabi niya kaya naman natigilan ako. Napatingin ako sa kanya habang nasa bibig ko pa ang tinidor. Inalis ko ang tinidor sa bibig ko at mabilis akong uminom ng wine hanggang sa hindi ko na malay na ubos ko na pala to. You look tense. Relax, baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Paano ko magiging relax? Kakaiba ang tingin mo sa akin. Tanong ko sa kanya. Anong tingin ba? Nakangising tanong niya sa akin. Parang ano? Nakangisi pa rin siya sa akin. Umamin ka nga sa akin. Lasing ka ba? Are you drunk? Tanong ko sa kanya. No baby, I'm not drunk. Ang sexy mo kasi ngayon. You really know how to turn me on. Sabi niya sa akin. Go to vlog yan. Kumain ka na. Sabi ko sa kanya sabay iwas ng tinin. Narinig ko naman siyang tumawa na para bang tuwang-tuwa siya kaya naman napanguso na lamang ako. Sinalinan ko ng alak ang baso ko at mabilis ko tong ininom. Napapikit pa ako pero bigla na rin akong dumilat dahil naramdaman ko ang paghawak niya sa baba ko. Let's do it now. Nakangiting sabi niya sabay halik sa labi ko.